Ating episode ngayon ay tungkol sa ating ekonomiya. Ang tanong dito ay magpatuloy pa kaya ito sa pag-akyat o sa pagtaas? Ngayong taong 2025 hanggang sa taon na katapusan na ng termino ni PBBM. Well, merong mga trending sa forecasting ng mga forecasting agency tungkol dito. At itong ating panoorin ngayon ay isang forecast ng isang agency sa labas ng ating bansa. Okay? Ito'y isang Amerikanong vlogger, so assuming na ito'y forecasting agency ng Amerika. Kaya narito ang video atin na pakinggan at panoorin. The Philippine economy is showing signs of remarkable resilience. Despite global economic pressures, the Philippines ended 2023 as the fastest growing economy in Southeast Asia, with a growth rate of 5.6%. As 2024 unfolds, projections indicate that this momentum is set to continue, with GDP growth expected to reach between 5 and 6%. The story of the Philippine economy is one of determination and strategic planning. Okay, so ito talaga, hindi tataas ang ating growth rate ng ekonomiya kung walang strategy. Kaya dito, ito mga strategic planner ito na grupo, napakarami, kasama diyan si PBBM. Ngayon, yung unang pagtaas pala ng ating growth rate ay noong taong 2023, kung saan 2022 umupo si PBBM. Ibig sabihin sa isang taon lamang ay napataas na kaagad, napaakyat niya ang ating GDP growth rate. Yung gross domestic products natin ay tumaas. Sa buong Asia ay pangalawa daw tayo sa India. Recently ay ang ating growth rate ay nasa 7.8%, pangalawa sa India. Itong ano kasi na ito na vlog ay noong 2024 pa ito, mga Nobyembre. Kaya medyo mababa pa ang growth rate dito, nasa 5.6 pa ang growth rate ng ating ekonomiya. Pero sa ngayon, recently ay nasa 7 mahigit na tayo. Kaya paakyat talaga ng paakyat ang ating ekonomiya. At marami ang nagtanong, bakit daw hindi bumaba ang bilihin? Okay, hindi naman ito sili na iipikto kagad, di ba? Kasi nasa pa siya, paakyat pa. Pagdating niyan sa peak ng ekonomiya natin, sabihin natin 10% growth rate at maging number 1 na tayo sa Asia at manatili doon ng 2 taon o 3 taon ang pagtaas ng ekonomiya, ibig sabihin ay diyan na natin malasap o diyan na natin makikita ang pagbaba ng mga bilihin at ang magandang mga programa at mga infrastruktura na ipapagawa ni PBBM. At sana ay ma-re-elect ito after niyang matapos ang kanyang termino sa 2028, ay sana sa susunod na mga eleksyon ay ma-re-elect siya o ang susunod sa kanya ay yung kapareho sa kanya na utak. Okay, balik tayo sa video. The Philippine Development Plan 2023 to 2028 are paving the way for inclusive, resilient, and sustainable growth. With strong domestic demand, continued public investments, and a vibrant labor market, the Philippines is on track to transition from lower middle to upper middle income status this fiscal year. The resilience of sectors like transportation, construction, and financial services, which saw significant growth in 2023, provides a beacon of hope for the future. As the world watches, the Philippines stands as a testament to the power of strategic economic planning and the unwavering spirit of its people. Okay, so itong nagbigay sa atin ng magandang ekonomiya sa ngayon ay itong mga investors talaga. Katulad na lamang ni Elon Musk na nag-start na sa pag-invest. Meron na tayong Tesla dito. Narito na yung kanyang Starlink. At
ang balita ko ay susunod ay ang si Bill Gates. Si Bill Gates daw ay sa Microsoft ay magtayo din dito ng kanyang negosyo sa Pilipinas. Kaya dumadami ang at balita ko rin si Mark Zuckerberg ng Facebook kasi magkaribal yan tsaka si Elon Musk. Pero walang sinabi, surrender na yan si hands up na yan si Zuckerberg kay Elon. Kasi si Elon ay visionary, scientist at trillionaire. Si Zuckerberg naman ay medyo marunong lang pero bilyonaryo din. Pero hindi pa siya makakahabol sa yaman ni Elon Musk. Si Bill Gates naman ay pwedeng makahabol kay Elon Musk. Kasi noong hindi pa nagiging trilyonaryo itong si Elon Musk ay si Bill Gates ang number 1 Bill Gates ng Microsoft. Okay, so ito palang mga ekonomiya ay mayroon palang agency na mag-forecast nito. Parang huhulaan nila. Forecasting ang tawag. At kapag yung forecast nila parang survey ba sa election, at kapag ang forecast ay makikita nila sa kanilang analytics na bumaba or nag-slow down or going down, nag-dive ang isang ekonomiya, so ipapaalam yan sa presidente na, sir, nag-dive ang ekonomiya ng Pilipinas, anong magandang gawin? O diyan naman papasok ang mga strategic planners ng gobyerno. Magmi-meeting na naman yan, mag-brainstorming, at diyan sila gagawa ng solusyon. Ngayon, kung ang forecast ay pataas ng pataas, well, gagawa pa rin sila ng planning diyan, ng strategic plan, kung dadagdagan ba nila ang kanilang effort at mga investments. Kasi tumaas na So, merong dalawang choice lang yan. Pero kapag bumaba talaga ang ekonomiya, yan na yung kailangan trabahuin talaga ng mga strategist, ng mga planners, ng mga ekonomista ng ating Pangulong PBBM. Ayan, so maganda at meron na palang mga forecasters na agency ngayon sa mga economic growth ng mga bansa sa buong mundo. Ayan, makikita naman natin yan sa Google. Kapag i-search natin, mayroong lalabas na pangalan ng agency na nag-survey ng economic growth rate. At makikita natin, iba-iba ang kanilang resulta kasi iba-ibang agency. Pero tiningnan ko naman ang Pilipinas na growth rate ay pareho ang resulta ng mga agency. Tumaas ito pero ang mga numero ay nagbago-bago. Pero patuloy tayong tumataas. Okay, balik tayo sa video. Nation's journey towards economic prosperity is a compelling narrative of overcoming adversity and striving for a brighter future. Ito, By predicting economic trends, they can make proactive decisions to mitigate risks, manage public resources, and implement programs that bolster the economy. For citizens, economic forecasting provides insight into the financial landscape, helping individuals make informed decisions about investments, savings, and spending. It empowers people to prepare for economic fluctuations and secure their financial futures. In essence, economic forecasting is a crucial tool that shapes the actions of businesses, policymakers, and citizens, ensuring a proactive approach to navigating the complexities of the modern economy. ayan, napaka-importante pala nitong forecasting talaga ng ekonomiya. Merong mga agency na gumagawa nito, binabayaran yan Parang yung sa election survey, malalaman kung sino ang malakas, sino ang mahina sa mga kandidato. So ganito rin yung forecasting. Malalaman kung nasaan na yung China, saan na yung Pilipinas, nasa itaas ba, ilang porsyento ba ang pagbaba, pagtaas ng ekonomiya ng isang bansa. Magaling na na technology na trend kasi sabi nga dito, malalaman ng taong bayan, malalaman ng gobyerno, at agad makagawa ang gobyerno ng mga hakbang, ng mga strategy kung paano mapanatili ang magandang takbo ng ekonomiya or paano i-counter yung bumulusok na ekonomiya. Talagang napaka-strategic
Hindi yan basta-basta makuha ng mga utak ng mga Duterte kasi loading sila eh. Si Digong loading, yung BP Sara loading, yung mata umiikot. Ilalo na yung mga kapatid na lalaki, di ba? Hindi nila kaya ang mga ganyan. Ito'y para sa mga genius na mga tao. Itong strategic planning na tinatawag. Kaya talagang ito na yung ano natin, bigay na to ng Panginoon na mayroong isang Marcos na bumalik, nakaupo diyan, na talagang strategic, mayroong strategy sa pagdala ng gobyerno. Parang larong chess pala ito no? Kailangan pautakan talaga ang pagdala ng ekonomiya ng isang bansa, ng isang presidente at leader. Okay, so balik tayo sa video. Malapit na itong matapos. In the bustling streets of Manila, where the vibrant energy of the city meets the challenges of a developing nation, the Philippine economy is poised for a promising future. As 2025 approaches, the nation's economic forecast shines brightly with an expected GDP growth rate of 6.2%. This growth is fueled by a combination of improved service exports, robust public investments, and the steady flow of remittances from overseas Filipino workers. The story of the Philippine economy is one of resilience and strategic planning. The government's commitment to enhancing infrastructure, coupled with the entrepreneurial spirit of its people, is creating a fertile ground for economic expansion. With a focus on sustainable development and inclusive growth, the Philippines is not just aiming for short-term gains, but is laying the foundation for long-term prosperity. As the world watches, the Philippines stands as a testament to the power of strategic economic planning and the unwavering spirit of its people. Tama. Ang plano ni PBBM ay nag-umpisa year 2023 to 2028. So merong 5 taon na gagawin niya. Kasi yung termino niya ay 6 lang eh. Pero yung 1 taon ay adjustment period pa yon. Kaya doon na siya makabuelo sa pangalawang taon niya sa pag-upo. Ganyan talaga yan. Kahit sa makina, kahit sa kotse, meron tayong cambio na primera, di ba? Hindi naman pwedeng fifth gear kaagad tayo. Hindi naman pwedeng 120 kaagad. Mag-umpisa talaga yan sa 0 to 10 kph. Ganyan din ang pag-upo ng presidente. Hindi katulad ni Duterte na 1 taon pa lang, pag-upo pa lang niya, 3 months, ay meron na siyang pinatay na 30,000 na Pilipinos na mga adik. At karamihan doon ay inosente at mga bata. So ganyang kabilis ang kanyang pag-kill and kill order niya. Shoot and shoot. Narinig nyo ba na may strategy siya? Wala. Kasi iba ang plano nila sa Pilipinas. Mga barumbado. Iba talaga ang nila, ang plano. Hindi yung maganda. Wala silang plano. Ang plano nila ay magkapera at nagipaglaro sa China, nagipag-gentleman's agreement. Yun talagang ang nagbago sa bilib ko sa mga Duterte, yung China. Kasi nang magipagkaibigan si Duterte sa China, ay pumasok na yung pugo, yung mga illegal money laundering ng China sa Pilipinas. Napakaraming illegal. At sinira yung ating mga bahura sa WPS, sinira yung mga coral reefs, binuldos yung mga giant clamshell, kinuha yung mga perlas. Kaya dyan nang marinig ko yan, malaman ko yan, ay talagang nagbago lahat ang pagtingin ko sa mga yan, ng mga tao. Noon ay Duterte ako kasi taga Mindanao eh. Taga Mindanao ako. Kaya akala ko na taga Mindanao ay pro Mindanao siya. Pero pro siya sa China pala eh. Anyway, balik na tayo sa video. Atin na itong tapusin. Imagine a nation on the brink of an economic renaissance where growth isn't just a hope, it's a reality. The Philippines is set to witness an impressive 6.2% GDP growth in 2025, a beacon of progress in Southeast Asia. But what's driving this remarkable surge? The Philippines is making waves on the global stage with its service exports. From IT BPO services to tourism,
the country is attracting international clients and tourists alike. This influx of foreign currency is not just boosting the economy, it's creating jobs and fostering innovation. The government isn't sitting back and watching this growth happen. With massive public investments in infrastructure, the Philippines is laying the foundation for sustainable development. New roads, upgraded airports, and modern public facilities are not just improving the quality of life, they're making the country more attractive to investors and tourists. One of the most significant contributors to this growth is the steady flow of remittances from overseas Filipino workers. Ayan, so ayan, pumasok din ang ating mga Filipino heroes, yung mga nagtatrabaho natin sa labas. Kasi ang pumapasok sa atin, dolyar eh. Malaki ang tulong ng OFWs sa ating ekonomiya. At eto pa, dito nalugi ang China, dito sa infrastructure. Kasi ang China, gawa sila ng mga buildings, ng mga resort, gawa sila ng itong mga for rent na mga buildings. Pero ngayon tingnan nyo, yung mga ginagawa nilang mga infrastructure, yung mga building nila, ay wala na, parang ghost town. Kasi nagsiatrasa na noong COVID pa eh. Noong magka-COVID, marami nang nag-withdraw ng mga companies, na mga investors. At kinuha na nila yung kanilang investment sa China. Yung kanilang pabrika, stop na. Kaya bumulusok talaga ang ng China ngayon, ekonomiya. Bumaba, bumulusok, nag-dive. Kaya ang ginawa nila ngayon, mga agaw na lang ng teritoryo. Teritoryo ng India, inaagaw. Teritoryo ng Russia, teritoryo ng Taiwan, teritoryo ng Pilipinas, teritoryo ng Vietnam. Naku, lahat na. Lahat ng nakapalibot sa China, ang mga teritoryo ay tinatapyasan nila, kinukuha nila yung kaunting porsyon. Ganyan ang ginawa ng China ngayon. Kaya yung mga infrastructures nila ay nasasayang eh. Wala na kasing nagre-rent na mga investors na mga companies. Pati na yung kanilang product na electric cars, nagiging basura na eh, nilulumot na kung nakita nyo. Sayang kasi sa Europe ay parang binaban na yung mga Chinese electric cars eh. Dito sa Pilipinas ang daming gumagamit ng mga battery na mga motorcycle na isaksak lang sa kuryente. Yung chargeable ay maganda lang yan sa isang taon. After 2 years yan, wala na. Basura na yan. Kaya dapat huwag na tayong bumili ng mga ganyan na mga produktong China na disposable lamang. Isang taon ka lang happy. Pagkatapos yan, wala na. Bulok na. Sira na. Alright, so ito lang ang ating reaksyon sa video na ito. Ang patuloy na pagtaas ng tinatawag na GDP or Gross Domestic Products, economic growth rate ng Pilipinas ay talagang tumaas na. Walang kaduda-duda. Kahit saan natin tingnan na survey, ay tumaas talaga. At kudos kay PBBM at sa kanyang mga economic strategist, lalo na kay Ralph Recto na economic advisor na. Hanggang sa muli, God bless us all.